and welcome po sa panibago na ng mga episode ng aming channel. At ako nga po pala ulit, si Allen ng Greenyard TV. And para naman po sa vlog natin for today, eto, mag-focus naman tayo sa pagde-design, pagde-decorate, at saka pag-water propagate naman ng mga aglo. Kasi meron tayong mga aglo dito na gusto ko nang i-propagate kasi gusto nating pakapalin at saka gusto nating paramihin. Kaya ito, tamang-tama na ito yung i-vlog natin for today. And syempre, papakita ko rin sa inyo kasi yung ginawa nating water propagation doon sa una nating aglo, doon sa ating unyamani na una nating winater propagate. At syempre, bago tayo magsimula sa ating topic, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo po kakalimutan na mag-like, share, and subscribe, and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page, Greenyard PH po. At sa mga gustong bumisita sa aming garden, na andi dito po sa screen yung aming complete address. So, ayan na nga, ito yung ating winater propagate at saka soil propagate na rin dito sa ating unyamani. So, ito yung nangyari sa atin. Unahin natin yung pinagputulan. Kung matatandaan niyo or kung napanood niyo yung previous vlog natin nung kinat ko to, ano siya talaga mataas na. So, sabi ko medyo mataas na yung puno, kaya ikat ko na lang tapos i-water propagate ko since ang taas niya na talaga hindi na siya magandang tingnan and sa tingin ko naman napapanahon na. Ito na yung pinaka natirang puno niya. Kinat lang natin siya dito sa ibabaw na yan, yung pinaka puno niya. Ito, ayan, ito yung ating pinaka puno na kinat. So, nandito siya. Mamaya na natin i-focus to. At pagkatapos dito, ayan, mapapansin nyo, nung kinat natin siya, meron na siyang tatlong sumibol na parang pinakabagong tutubo. Yan yung pagsisimulan or pagsisimulan ng panibago niyang mga dahon. Bukod dyan, dahil nga mahaba yan masyado, nakakuha pa tayo ng ilan na inilubog din natin dito. Check natin kung makikita natin sila. Kasi hindi naman masyadong malalim yung, ayan, ito. Hindi malalim yung pagkakalubog natin. So, visit lang natin ng konti. Tingnan natin kung ano na yung kanyang progress. So, ayan, nakahiga lang naman, nakikita nyo yung node na yan. Yung node na yan, yan yung magsisilbing parang ganito, dito sa isang to. Magiging katulad yan at pagsisibulan ng panibagong unyamani. And, ayan na, mapaparami na natin, kaya lang medyo matagal. Siguro nasa 2 to 3 weeks na to, and at least may resulta, at ito naman kasi buhay talaga to. Kasi, ano siya, talaga may ugat. And, ayan, so, babalik lang natin yung soil. Iintayin lang natin na kumapal at lumago yung mga yan. At magiging maganda na to kasi mababa siya tapos punong-puno siya ng dahon kasi hanggang sa pinakailalim, ayun, meron siya doon, oh. So doon magsisimula, meron siyang sisibol na panibagong puno dyan. Ito, puno din to, pagkatapos puno rin to, and eventually kakapal yan. Kaya okay na okay yung naging cut natin dito sa ating unyamani. So hindi talaga nakakahinayang, and ito yung kinat natin na ating i-display lamang sa tubig. So ayan, nakababad siya sa glass natin. At ayan, kita nyo ba? Ayan na yung possible niyang ugat, oh. Yang, anong yan, kulay puti na yan na node. Meron pa dito sa kabila. Ayan pa yung isa. So, kabilaan, meron. At saka meron pa pala dito, ayan, oh. Ang dami niyang possible na ugat. And, ayan. And, healthy naman to. Nabuwasan siya ng isang dahon. Yung pinaka-mature leaf niya, yung nandito sa pinakababa. Natanggal na siya, kaya wala na siya dyan. Pero, tinanggal ko na kasi. And, pero the rest, kita nyo naman, okay na okay yung dahon niya at nagtatrive siya. 2 hanggang 3 linggo na yung nakababa dito simula ng kinatings natin. Pero ayan, at napakaganda pa rin ang dahon niya. So yun na nga yung update natin dun sa ating aglo. Kaya naman naisipan ko na dagdagan natin at gumawa pa tayo ng ibang decorations na pwede dito sa mga natitira nating aglo na pwede nating i-water propagate. At syempre, pumili nga ako ng ilan na sa tingin ko ay dapat nang i-water propagate. Una, ito. Itong ating, hindi ko alam kung unyamani din to kasi magkakasabay ko silang binili pero magkaiba sila ng ng patterns. Alam nyo naman sa mga aglo, kahit konting lang, hindi nyo makikita yung difference ng bawat aglo pero magkakaiba siya ng pangalan. And ito, 2 kasi siya, tapos humilig na siya. 2 siya, tapos nakahilig na siya sa isang side, sa isang part. At pangit na rin kasi parang patumban na rin yung puno niya. So, bago natin siya i-repot, bago natin siya ayusin, i-propagate na lang din muna natin siya. Para naman maparami din natin. Kasi hindi na rin siya kumapal.
hindi na rin siya nadagdagan ng puno. 2 puno na lamang talaga siya. Kukuhanin natin parehas yan at siya naman nating i-display o i-decorate. And syempre, hindi rin pwede mawala dun sa ating gagawa ng decoration or design or gagawin na i-water propagate natin. Itong ating Emerald Beauty. So kita nyo naman, ito yung niripat at pinagsama natin. Noong iniripat at pinagsama natin siya, mas kumapal, mas lumago, mas marami at mas mabilis yung mga paglabas ng mga bagong dahon niya. At the same time, sunod-sunod din yung pagbulaklak nito. Ang daming bulaklak nito. Although lipas na kasi ngayon ko lang ulit na video, may mga bulaklak yan na ang dami. Meron pa dito sa taas at saka meron pang pabuka pa lamang na naandi dito. So ayan, ang dami na nito, ang daming puno at nakakatuwa lang kasi tinan nyo yung pagiging lush niya. So, bulaklak, tapos meron din dito sa kabila. Ayan, bulaklak din. At ayan, sobrang nag-thrive siya. Mas gumanda pa siya lalo nung ating iniripat at pinagsama. Kaya naman gusto ko tong halaman na to. Tsaka halos indestructible talaga. Yung design niya, hindi siya basta-basta pumapangit, hindi siya basta-basta nalalagasan ng dahon. Isa sa pinakamatibay na aglo. Kaya eto, pero hindi natin yan babawasan kasi ang ganda na nito eh. Ayan, meron kasi ako ditong extra na Emerald Beauty. At ito yung ating babawasan. Ano na rin to? Siguro 3 puno na rin yan. So, titingnan natin kung alin yung kukunin natin. And ito, isasama na rin natin. Although hindi siya aglo kasi Dieffenbachia siya. Pero isa to sa mga gustong-gusto kong halaman at saka napakadaling paramihin, napakadaling alagaan. At sa tingin ko, magiging maganda siya kung iwa-water propagate natin. And ito naman yung ating Tropic Marian. So, ayan, meron tayong pagkukunan ng Tropic Marian. So, ito nakita nyo, nakahilig siya. Ayan, parehas. Kukuha lang tayo, lalaliman na lang natin ng konti kasi wala akong makitang node dito sa ibabaw eh. So at least dito tayo kakat kasi may node naman siya, although mayroon na siyang kasamang ugat. Pero mahaba pa rin naman kasi siya, may matitira at may matitira sa kanya kasi lubog na lubog siya. Ayan, kukunin natin ang ating mahiwagang gunting, ikakat lang natin dito kasi ayun naman yung node niya. Puputulin na rin natin ngayon itong mga ugat na kasama niya. Ayan. So ayan, nakuha na natin tong isa, lilinisin lang natin siya bago natin siya ilagay sa tubig. Tatandaan na lang natin kasi ito naman talagang naandyan na yan. So manonotice naman natin kung alin yung mga bagong sisibol. Katapos, kunin na din natin yung isa. Ito, nakita nyo yung pinagputulan natin, ayun naman siya. Meron pa rin siyang laman na natira at maganda mo dyan, may ugat siya. Kaya sisibulan pa yan ng panibago. At ito nga pala yung pinaglalagyan niya, kung manonotice nyo. Ano yan purong ipa lang ng palay. Siguro isa na rin yung reasons niyan kung bakit medyo humilig siya ng konti. Etong isang to, pwede natin putulin dito kasi may nakita tayong node. Eto. Ayan. Mas medyo mataas tong isang to kung ikukumpara natin doon sa nauna natin na ikinat. Ayan. Etong sumibol na lang dito to itong ating triangularis na to. Yan, huwag namang masira. Ayan. So, papabayaan na lang natin yan dito. At ayun yung natira. So, tabunan lang natin ng konti. Pero, at least tong isa visible. Yung isa kasi medyo malalim eh. Pero, lagyan na rin natin ng space. Para makita natin kung ano yung magiging progress nila parehas. So, ayan na. Itatabi lang natin. So, ayan na. Nakakuha naman tayo ng node. Ayan, may node ditong isa. At pagkatapos, ayun pa yung isa. So, okay na okay itong isang to. Tatanggalan lang natin ang mga pangit na dahon at uugasan. So, siguro tanggalin na natin itong mga dahon niya na pangit. Itong mga nasa ilalim. Pwede naman natin talaga siyang bawasan ng dahon. At ito, kita nyo naman, padilaw na rin talaga siya. Kaya tanggalin na lang natin to. Sa tingin ko, mas maganda kung magbabawas pa tayo ng ilan. Yan. Para kita naman yung pinakapuno niya. May mga node pala siya, ayan mga possible na rin yan, nakatago lang, natatakloban lang ng dahon. Pero ano na rin yan, mga nodes na rin yan. At linisin lang natin itong ating bago natin siya i-water propagate. At ito naman tong isang to, ganoon din, lilinisin din natin, tatanggalin natin tong mga dahon na to, yung mga pangit, ayan So, itira natin tong ibabaw. Ito, luma na rin naman to. Bawasan natin siya ng konti. At saka pagka binawasan nyo siya, pwede nyo pa nga actually putulan siya Pero hindi na natin gagawin. Ayan, and okay naman, healthy naman yung mga natitira nating dahon.
Sige, tanggalin na rin natin to kasi need natin tong tanggalin. Ayan. So, ayan na. Yung mga healthy leaves at saka hindi sirang dahon ng ating itinara sa kanya. At makikita nyo naman na okay naman. Linisin lang natin na may mga node to at ilalagay na natin. Ugasan lang at ilalagay na natin sa baso. So, ayan. Ang gagamitin nating pebbles. Ito, nakakita tayo na nakastock dito sa bahay na matagal na to eh. Galing pa to sa dagat. So, nanguha tayo ng mga bato doon, mga parang corals. So, tingin ko maganda tong gamitin. Kaya ito yung gagamitin natin mga bato. At saka malalaki. Yun yung mas magandang gamitin. Kasi, mas malaki ng konti yung size niya. Magkakaroon pa ng space para dun sa mga ugat niya. At saka para mismo dun sa halaman. Yan, ito maganda kasi maganda yung iba't iba talaga yung size, kulay at shape nito pebbles na gagamitin natin. Pagkatapos, try nating ilagay yung aglo. Mahalaga lang na ma-hold yung position niya at hindi naman yung sasabihin mo na talagang tabon na tabon. Kasi masama din yun eh. Hindi na halos magkaroon ng space para dun sa ugat at sa mismong sa halaman. Ayan, lakas baka beach vibe nitong ating mga pebbles na to na ginagamit. Mas maganda sana kung halimbawa may mas malalaki pa kayo, mas maganda rin. Ayan. Kaya ang mas pinipili ko yung makakapal na at malalaki talaga eh. Okay. Sa tingin ko naman kaya niya nang i-hold yung position niya. Dadagdagan pa natin ng ilang pebbles para naman mapuno siya. So eto, halo-halo, sari-sari. Ilagay natin dito sa kabila kasi itong isa ang medyo parang hindi pa na-hold yung position. Kasi ang mga aglo naman, subok na talaga na mabubuhay siya sa tubig. Kaya wala tayong magiging problema dito at nakita nyo naman yung ating isang propagation. Ayan, kaya eto, depende naman sa inyo. Pwede naman nating hindi lagyan ng pebbles yung ating yung ating mga aglo na ating iwa-water propagate at ating lalagyan ng design, yung ating iwa-water decorate. Parang plain and simple lamang. Kaya lang, nasa sa inyo yon. Sa akin, kasi itong unang-una sa lahat, kaya ako na siya nilagyan ng pebbles para ma-hold niya nga yung position niya dahil medyo maluwang yung ginamit kong jar. Kaya talagang magpapagalaw-galaw siya. And since gusto ko nga silang pagsamahin, kaya naisipan ko lagyan ng pebbles. Tsaka since pan-display kasi siya sa loob ng bahay natin. So ayan, kasi since mas malaki yung jar na ginamit natin, gusto ko mas magmukha siyang lush kahit naka-water propagate siya. Kaya ayan, pinagsama ko na lang yung dalawa at para nga ma-hold yung position, nilagyan natin siya ng pebbles. So di ba? Ayos na ayos din ang ating diskarte dito sa isang to. At itatabi na natin to at kukunin naman natin yung ating susunod. So ayan yung magandang pwesto. Wag lang masyadong maraming pebbles din or wag yung masyado talaga maliliit pangit kasi at saka yun nga naka-experience na rin akong gumamit nun pero mas prone sa pagkamatay. Parang nasisiksi kasi talaga masyado yung yung halaman. Kasi ang nakita kong problema kapag masyadong pino yung ginamit natin, hindi na rin makapenetrate yung tubig. Kaya parang nakukulangan sa tubig yung halaman, nauuwi sa pagkamatay yung mga halaman. So, ito naman yung ating Emerald Beauty. Ito naman yung sunod natin. Ito yung kukunin natin, yung mas malaki. Tsaka mas maraming dahon na din. Cut lang natin. So, ayan naman, may node naman siya. So, pwede natin siyang putulin dito. And itira natin to. Eventually, yan ay magkakaroon pa ng mga supang. At nakikita nyo naman, ito yung parang pinaka-main na puno niya talaga eh. At pagkatapos, sinibulan na siya ng dalawa dito. So, medyo maliit pa kasi to kaya ito yung napili natin. So, dito, ang dami niya ng dahon. Ayan, and halos walang pangit na dahon to. Halos kompleto. Hugasan lang natin, linisin, and bawasan din siguro ng ilang mature leaf ito. Kasi pangit na din naman. Ayan, may mga damage na rin. This one din, oh. Ayan, so tamang-tama naman na yung dalawang pinaka-older na dahon ay siya nating tatanggalin at siya yung pangit at sira talaga. Sa glass natin siya ilalagay and ayan, sakto naman siya. So ayan, nakikita nyo, may space pa rin para dun sa kanyang halaman. Nilagyan ko lang yung isang side para naman, kasi siya medyo tagilid. Para lang hindi siya masyadong gumagalaw. Ayan, pero kita nyo naman, maluwag pa rin siya. Kaya pa rin yung halaman, magkakaroon pa rin siya ng space para dun sa ating mga possible na bagong ugat. And ito naman yung isusunod natin, itong ating Tropic Marian. So, kukunin natin, nakikita nyo, madami siyang babies. Ingat lang kasi baka maputol, sayang naman.
So, kukunin natin yung pinaka mother. And ayan, uugasin at lilinisin natin itong ating Tropic Maria na to. Ayan, may mga madidilaw na dahon na din kasi. So, tanggalin lang natin yan. At pagkatapos, okay na siya. Tanggalin ko na tong isang to. Ito, hindi siya masyadong makapal. Hindi ko na sa tanggalin tong isang to kasi nakasama na. At ayan, may ugat siya dito na iniwan natin. At saka meron din siyang parang ayan, may node siya. At saka ito naman kasi ugat na nitong pinakamaliit na to. Pero yun nga, hindi na natin siya paghihiwalayin. Sasama na natin siya. At okay na to. Ayan, kita niyo naman kung gaano kaganda yung kulay ng Tropic Marian. Okay, yan. Naugasan na natin ang ating Tropic Marian. Siya naman nating i-display dito. Ito, kailangan talaga natin dito ng pebbles. Pero, pang ilalim lang. Since nakasentro na tong ating Tropic Marian, at yung kanyang dahon ay paikot at hindi nakalagay sa isang side, mas magiging maganda to. Lalo na kapag i-display natin dito. Yun nga lang, pagka hindi kasi natin nalagyan ng pebbles, ang mangyayari dyan ay masyadong lulubog naman yung Tropic Marian natin. Alain mo, may naging use pa rin pala talaga yung mga pebbles na kinuha natin sa beach. Nag-serve as decoration siya sa ating mga halaman. And then, tsaka natin ilalagay. Ayan, eksaktong-eksakto lang siguro to. So, ayan na. Lalagyan na lang natin siya ng tubig. Etong ginagamit natin, ano to? Tubig gripo lamang. Kasi hindi naman nga masyadong matapang ang chlorine dito sa amin. At ayan na, okay na. So, kitang-kita nyo na ngayon yung Tropic Maria natin. Ayan, ganyan lang kasimple. Okay na, pwede na siyang pang-display. Tapos, recycled pa yung pebbles na ginamit natin. Actually, wala tayong dito sa Tropic Maria, wala tayong ginastos kasi itong halaman natin na to, propagation na, naparami na natin dito. At pagkatapos, yung pebbles, hindi naman natin binili. At pagkatapos, ito pala, binili natin, kaya lang recycled siya. So, yan. So, okay na yan. Iintay na lang natin magkaugat itong ating mga winotter propagate. Ang lakas ng hangin, makikita nyo, kaya hindi lang sa isang position na dadala talaga sila. And ito kasi mga to, itong winotter propagate natin na to, ilalagay naman natin siya sa loob ng bahay. At ayan, babawas na rin tayo dito, isasama na natin sa water propagation natin kasi isa rin to sa makapal at malaguna. At babawasan natin ang isang baby niya at kakatayo dito at yun naman yung ating iwa-water propagate. So ayan, kasi makikita nyo, sobrang lush na din naman ito, nasa isang pat lang siya. Tsaka puro kasi pula at green yung ating winotter propagate para naman magkaroon ng ibang kulay. Ito naman ay pink. So, eto, babawas nga tayo ng isa. Hahanap lang ako ng isang maganda-ganda at medyo makapalang dahon. Itong isang to na medyo maliit. Tapos, babawasan na lang natin ng dahon. Ayan, kakat na ako dito. Ito yung ating napili. So, ayan, tanggalin lang natin yung mga pangit na dahon na. Ito. Tapos, may node naman siya. Ayan. At may kasama na rin isang ugat. Tapos, tanggalin ko na rin itong isang dahon na to kasi sira naman siya. At uhugasan na natin at siya nating i-display. So, ang ginawa natin dun sa isa, dinagdagan natin ng pebbles kasi medyo maiksi ito, oh. Ayan. Laking tulong din talaga kapag nilalagyan natin kahit simpleng pebbles lang. Ayan, katulad yan. Simpleng pebbles lang naman yung inilagay natin pero nakakatulong din sa ganda ng ating sa ganda, nakakadagdag ganda sa ginagawa natin, lalo na kung halimbawa talagang magaling tayong mag-design at mag-decorate. Partida yan, hindi pa tayo ganun kagaling sa ganyan. So ayan, eto na yung lahat ng dinecorate natin at winotter propagate. Ayan, kita nyo naman, okay naman siya. Mapupuno na tayo ng water propagation sa ating bahay. Huwag lang kakalimutan magpalit ng tubig. Kahit every 3 days, magpalit tayo para maiwasan na lamukin. Baka kasi pamahayan nga din tayo ng lamok, ayun, sayang naman. So hindi naman mahirap magpalit ng tubig kapag talagang gusto natin gawin. And ayun, yun lang naman yung alagang gagawin natin dito. Palit lang ng tubig at saka yun lang. Monitoring lang at ito, ubos na ang baso namin, ubos na jar namin. Kaya eto na lahat. So, yun lamang po and I hope nakatulong at nag-enjoy kayo sa panonood ng video na to. And again, sa mga bago pa lamang po sa aming channel, huwag niyo pong kakalimutan na mag-like, share, and subscribe and pakihit na rin po yung notification bell para maging updated kayo sa mga susunod pa naming videos. And please also visit and support na rin po yung aming Facebook and Instagram page
Greenyard PH po. So magkita-kita po ulit tayo sa susunod na episode ng Greenyard TV and thank you for watching.